Okay, once again, I'm Coach Aga dito po sa ating reaksyon balita ngayon. At tayo po ay wala nang intro-intro at tayo po ay mag-uusap about dito sa ating local politics na nagaganap po, particular dito sa lungsod ng Caloocan. At ito yung tututukan natin ngayon at ipipicture din natin o pag-uusapan din po natin yung iba't ibang lungsod dito sa NCR, no? At yan po yung ating pag-uusapan. So, sa ngayon, tutok tayo dito sa lungsod ng Caloocan na kung saan ang maglalaban po sa local election pagdating ng 2025 mayoral battle ay si incumbent Mayor Along Dale Malapitan at ang kanyang makakalaban ay si former Senator Sonny Trillanes. At alam naman po natin na sila po ay both na may connection sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Dahil itong si former Senator Sonny Trillanes na tumatakbong o tatakbong mayor kasi hindi pa nakakapag-file naman talaga, hindi pa siya maituturing na formal candidate sa mayoral hanggat di siya nakakapag-sumite ng kanyang COC. Pero ang point ay malapit siya dahil magkaibigan sila nung nasa Senate si former Sonny Trillanes o former Senator Sonny Trillanes at si Bongbong Marcos ay malapit yan pagdating sa Senado. Pero naglaban din sila sa Vice President noong 2016. Pero may connection po yung dalawang yan. Then at the same time naman, ang mga malapitan, sa panahon pa po ng tatay ni Dale Along Malapitan ay may connection na po yung kanyang tatay kay Bongbong Marcos. Kaya nga, yan yung babantayan at titignan natin kanino ibibigay ni President Bongbong Marcos yung kanyang pabor pagdating po sa labanan dito sa mayoral sa Caloocan. Hindi natin alam kung magsa-silent support kung kanino man papanig siya dyan. Pero, eto na nga, no, ayon sa survey, no, ay mano pa rin itong si ang mga malapitan, lalo na yung makakalaban ni former Senator Sonny Trillanes na si Along Malapitan ayon dun sa mga lumalabas sa Facebook, okay? At iba pang mga survey po, no, malaki pa rin yung ni Dale Along Malapitan. So pag-usapan natin si si Dale Along Malapitan. Alam naman po natin si Mayor Dale Along Malapitan ay nagsimula yan sa serbisyo publiko sa pagiging barangay chairman o kapitan sa kanilang barangay po. At pagkatapos niyan, tumakbo siyang councilor, then congressman, at ito na po, nanalo siya bilang mayor noong 2002. At ito po yung pangalawang termino niya na kung saan lalaban siya uli. Okay, para ipagpatuloy pa yung kanyang mga nasimulan o na plano. When it comes naman sa mga nagawa ni Along Malapitan, ay alam naman po natin na napakaraming nagawa ni Along Malapitan pagdating dito sa tinatawag nating pag-progresibo ng ating lungsod dyan sa Caloocan, no? At yan nga, kaya yung tinitignan din sa mga malapitan o tinitignan din ng mga tao na nakikita nilang yung progresibo, maganda, no? Ay may mga nakikita rin naman tayong magaganda talagang nagawa nila, no? Pagdating dito sa pamamalakad at umunlad yung lugar natin dyan sa lungsod ng Caloocan. Okay? So makikita mo naman yung progresibo. Kaya yan yung laban ng mga malapitan o yung kanilang alas. Kasi yan yung tinitignan ng tao kung talagang may nagawa pa kayo. Okay? So iboboto kayo uli. Pero kung wala kayong nagawa, siyempre mag-iisip-isip din yung mga tao. Pero sa tingin ko talagang malaki yung laban pa rin ng mga Along Malapitan, not to bias, no? Pero yun yung nakikita natin kasi, no? So, siyempre, ang tao tumitingin yan sa mga proyekto o ano ba yung nagawa ng isang public servant. So, yan yung puntos nila. Pagdating naman kay Sonny Trillanes ay, yun nga,
Ang ano lang kay Sunny Trillanes ay yung iba nagulat na taga Caloocan pala siya, no? Ngayon lang siya talaga nagpapakilala. Pero yung iba alam naman talagang taga Caloocan siya, pero hindi talaga majority ng mga taga Caloocan ay kilala siya na taga Caloocan siya. At ang sabi ng iba, bakit ngayon lang po siya nagpaparamdam, no? Okay? Pero hindi natin alam ang dahilan ni Sunny Trillanes. Pero si Sunny Trillanes ay kilala sa Senado na talagang, kumbaga, sabi nga ng kanyang, yung kanyang slogan, ipaglalaban ka, no? So, yan, si Sunny Trillanes ay kilala pagdating sa Senado na nakikipagbakbakan talaga yun. Walang takot at walang inurungan. Kahit yung mga presidente, no, si Macapagal, si Duterte, ay nilabanan niya. So, yun din yung pagdating sa ganun, may paninindigan talaga pagdating sa pakikipaglaban. So, hindi natin alam, dahil ito si Sunny Trillanes, sikat din siya. Pero iba yung local, ang labanan kasi ng local election. Okay? Iba yung botohan pagdating sa national at saka sa local, magkaibang bagay yan. Kaya sa ngayon, hindi muna tayo magsasalita kung sino ba talaga. Okay? Makikita natin yan sa mga susunod na survey, sa mga legit, no, na survey, kasi doon tayo mas magandang kumuha ng no? Hindi tayo kukuha na lang kung saan-saan, kundi dun sa mga may credible na tsaka kilala, no? Pagdating din sa pagsasurvey na yan, at yan yung aabangan po natin para makita natin, mabantayan natin yung kung sino ba yung lalabas na mananalong mayor sa susunod na taon, sa 2005. At medyo malayo-layo pa naman kahit papaano, filing pa lang sa next month. At yan yung aabangan po natin sa dalawang magbabanggaang higante, no? Political na higante. Sa local, kilala itong si Dale Along Malapitan. Sa Congress, naging congressman siya, kilala naman siya. Itong si Sunny Trillanes, national talaga to, galing siya, no? Kumbaga, bababa siya sa local. At yan yung labanan next year. At nasa taong bayan na po yan, ng mga taga-lungsod Caloocan, kung sino pa yung pipiliin po nilang na magiging kanilang mayor, no? Okay? O kaya magiging mayor nila, o yung mga taga-Caloocan, kung i-second term nilang itong si Dilalong Malapitan o magpapalit na ng mayor. Hindi natin alam kung ano ang kalalabasan talaga. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, mainit ang labanan pagdating sa mayoral race dito po sa Caloocan. At tignan natin kasi very excited kung ganun to labanan na ito, no? Okay? So with that, sa mga susunod na vlog po natin, okay, ay pag-usapan pa po natin yan, no? So, susundan natin itong labanan nila Along Malapitan at ni Sunny Trillanes. So with that, once again, I'm Coach Aga, no? Okay, God bless po sa ating lahat.